Mga kaibigan, maligayang pagbabalik ho sa Pinas Balita. So ngayon ho ay dalawang bagyo pa rin ang ating minomonitor. Merong nasa loob ng PAR ang Typhoon Tino at ang panibagong bagyong Yuan na nagbabantang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa araw po ng Sabado. At may tsansang maglandfall ito sa ating Philippine landmass dyan po sa May North Luzon sa araw po ng Lunes. So alamin natin yung mga detalye, pero bago natin simulan, pabor lamang po na i-like nyo yung video natin. Malaking bagay at pagsuporta na ho yan. Maraming salamat po. Tara, tingnan muna natin at silipin natin yung ating live weather system kung may mga pagbabago ba sa kilos at galaw ng dalawang bagyo. So unahin na muna natin mga kaibigan etong panibagong bagyo, no, ipapakita ko sa inyo. Actually, no, zoom out natin. Dalawang bagyo po ang minomonitor natin at ito ay talagang ngayon kinakailangan po natin ng matinding paghahanda at panalangin po sa Diyos. Unahin na muna natin ang panibagong bagyo o banta ng bagyong Yuan na nasa kategory po ng pagiging super typhoon sa araw po ng Sunday. At ito po, no, alamin natin yung pinaka latest po na lokasyon at direction po niya ngayon. Huli hong namataan ang tropical depression po na ito o tatawagin natin bagyong Yuan kapag nakapasok na sa loob ng ating PAR. Siya po ngayon mga kaibigan ay nasa coastal water po ng Pacific Water south of Guam. At ito po meron pong estimated na layo na 1,835 kilometers east of northeastern Mindanao. Nasa labas pa ho na yan ng Philippine Area of Responsibility. At alamin natin kung kailan siya papasok. Nagme-maintain pa rin naman ang lakas nito mga kaibigan ko sa tinatawag ho natin na 55 kilometers per hour na lakas ng hangin, tropical depression category. May pagbugso na umaabot po sa 70 kilometers per hour. May pagkilos na eastward sa bilis po na 10 kilometers per hour. Actually, medyo mabagal yung kanyang pagkilos. Kaya meron pa tayong chance or may pagkakataon pa yung mga direktang lugar na madadaanan niya na maging ready o maging handa. So yung mga nakatira sa mga taga North Luzon, ngayon po may babala tayo ng banta ng super typhoon. Maging ready po at maging handa tayo sa mga posibilidad na pwede pong mangyari dahil matindi po ang epekto ng isang super typhoon. Ang super typhoon po na ito o banta ng bagyong Yuan ay ito po, alamin natin yung mga susunod na mga lugar na kanyang dadaanan. Mamayang alas 8 po ng gabi, ang banta po ng bagyong Yuan ay magkakaroon po ng lokasyon o dito na po ang lokasyon niya 1,900 kilometers east of northeastern Mindanao. Nasa labas pa rin niya ng PAR at isang ganap pa rin na tropical depression. At magiging isang ganap na tropical storm po siya pagdating po ng bukaso ng alas 8 ng umaga, 1,800 kilometers east of northeastern Mindanao naman pa rin o kanyang lokasyon. At tropical storm, 75 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Pagdating naman po bukas ng alas 8 ng gabi ay magkakaroon naman siya ng lokasyon na 1,645 kilometers east of eastern Visayas. At ito ilalakas agad into severe tropical storm category. Kung napapansin nyo ay mabilis ang intensification or bigla ang paglakas ng bagyong ito dahil nga po yung pressure ng hangin na meron sa dating bagyo o sa bagyong Tino, Typhoon Tino ay nakukuha pa niya yung momentum po na meron sa Typhoon Tino ay nakuha ng bagyong ito o panibagong banta ng bagyong Yuan. Kung makikita nyo, masyadong mas malawak yung sirkulasyon ng hangin na meron dito sa banta ng bagyong Yuan. Kung ikukumpara natin dito sa bagyong Tino, kung pagkukumparahin natin yung pressure ng hangin nila, mas malakas itong panibagong bagyo na nabuo po, no, na nasa labas ng ating PAR. So papasok ho siya sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa ganap po na alas 8 ng umaga ng November 7 hanggang sa November 8. 1,085 kilometers is southeastern Luzon. At ito po ay nasa kategorya na agad ng pagiging super typhoon category. Ayan, nakikita nyo namang mabuti, medyo nakakatakot po ang sirkulasyon ng hangin niya. Masyadong malawak ang nasa sakop. Kinakailangan po natin manalangin, lalo na po ang area ng North Luzon. Hindi lang naman po North Luzon ang maaapektuhan. Ilang bahagi ng Eastern Visayas, Bicol Region, Calabarzon, maaapektuhan ng trap or extension po ng hangin
ng bagyong Yuan. So hindi pa rin ligtas, no, yung Visayas area kahit dinaanan na ng bagyong Tino. At ito po, yung pinaka-landfall scenario niya bilang isang super typhoon dito po sa May North Luzon. Bilang isang ganap na super typhoon category, 205 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Medyo delikado po yan dahil nga ang isang bagyo na nasa kategorya ng pagiging super typhoon ay matindi po ang nagiging pinsala at hindi po natin ito dapat baliwalain lamang. So ngayon naman, dito naman tayo sa pinaka-latest track and intensity forecast natin sa bagyong Tino. Meron pa rin tayong nakataas na warning signal hanggang number 4 pero ibababa na ho yung mga lugar na yan kapag mas lumayo pa o nakalabas ng PAR ang bagyong Tino. Bagamat nasa loob pa rin ng ating PAR ang bagyong Tino, meron pa rin tayong warning signal number 4 sa ilang bahagi po ng northernmost portion ng Palawan. Yan po sa may El Nido. At ibababa yan kapag mas nakalayo pa ang bagyong Tino. Signal number 3 pa rin tayo sa ilang bahagi po ng northern portion ng Palawan, kasama po ang Calamian Islands. So kakaunti lang naman na yung mga lugar. Signal number 2 naman tayo, dyan po sa eastern and central portion po ng Palawan. Actually, more on sa Palawan na po yung mga lugar na naapektuhan ng bagyong Tino. Kung makikita nyo sirkulasyon niya, actually maintain talaga ito sa pagiging typhoon category. Hindi man na siya humina into severe tropical storm category. Kaya yan ang pinapakamba natin. Yung bagyo na consistent yung lakas na hindi nagbabago. Yung alam nyo kung bakit hindi nagbabago ang pressure lakas ng hangin ng bagyong Tino. Dahil po walang pressure na pumipigil sa kanya. Ibig sabihin yung mga puno, yung mga structures, yung mga bundok nasisira kasi. Kaya ang bagyo hindi na humihina. Kaya hindi nakakapagtaka, ganyan po ang nangyayari sa sitwasyon natin ngayon. So sa signal number 1, meron pa rin tayo dyan sa Occidental Mindoro, including Lubang Islands, southern portion po ng Oriental Mindoro, kasama po ang southern portion po ng Palawan, including Cuyo Islands, kasama rin po. So dito naman tayo sa ating tinatawag po na heavy rainfall warning dahil po sa banta ng bagyong Tino. At eto, kakaunti lang naman na yung mga lugar na apektado nito, so mas maganda na nakahanda pa rin tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. So heavy rainfall warning dahil sa bagyong Tino, meron pa rin tayo ngayong hapon hanggang bukas ng hapon na 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa may Palawan. At ibababa naman sa 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan dyan sa may Aurora, Antique at Occidental Mindoro. So maging alerto po tayo, maging alisto, maging handa sa banta ng panibagong bagyo. Etong bagyong Tino, kung makikita ho ninyo, napakalaki ng pinsalang idinulot niya sa mga kababayan natin dyan po sa Eastern Visayas na apektuhan din ng ilang bahagi ng Mindanao. Ang dami pong mga structures, ang daming mga kabahayan ang nasira, yung mga dating hindi ho binabaha, ngayon po lubog talaga sa baha. Yung umaabot na hanggang sa bubong ang baha, napakadelikado po. Kung hindi po naka-second floor ang mga bahay dyan sa mga lugar na dinaanan ng bagyong Tino, ay talaga pong sobrang mapapahamak po ang ating mga kababayan. Ngayon po natin nakikita ang kahalagahan po ng flood control system sa ganitong mga sitwasyon. Imbis na ang iintindihin na lamang natin yung mga bubong natin, yung pagpapatibay ng mga kisame, ng mga dingding, no, yung bubong, iniintindi pa natin ngayon kung saan magpo-flow yung tubig, no? Kasi biglang ragasa ang lakas po ng hangin at bugso ng ulan na dulot po ng Typhoon Tino. Hindi pa nga yan umabot sa pagiging super typhoon pero matindi yung naging pinsala, no? Alam nyo, kahit sabihin natin na mahinang bagyo lamang, pero yung pag-uulan naman na yan na idudulot nito ituloy-tuloy, ay talagang babahain po at babahain ng mga lugar natin, lalo na kapag wala pong mga flood control. At eto namang bagyong Tino, alam ko ngayon pa lamang alerto na ang mga lugar na madadaanan nito, lalo na po dyan sa bahagi ng North Luzon. Nakita nyo yung pinakadulo, eto, dyan nakatumbok yung landfall scenario o pinakatatamaan niya ng lugar, no? At eto, para din sa mga hindi nakakaalam, ay maraming beses na naglandfall ang Typhoon Tino sa ibang bahagi po ng ating bansa. At yun yung sinasabi natin na nakakatakot sa isang bagyo. Yung paulit-ulit na naglalandfall sa bahagi po ng Philippine landmass natin. Nagiging sobrang mapanira siya o mapaminsalang bagyo kapag ulit-ulit po na naglalandfall. Yung landfall na yan, ito yan, yung mga tuldok na yan, yan po yung sinasabi natin na paglandfall ng bagyo.
Sa Super Typhoon U1 naman, ito ay may landfall scenario na isang beses lamang. Ito kung makikita nyo dito sa may bandang North Luzon. At pag landfall yan, may chance na mas humina. Kasi nga, yung mga structures, mga kabundukan na meron dyan sa North Luzon, mas matibay. Kaya ina-expect natin, kahit Super Typhoon category, ang bagyong U1, hihina po yan sa pagiging typhoon hanggang sa severe tropical storm. Ipanalangin natin sa Panginoon ang mga senaryo ng record system or paghina ng bagyo, yun po ang magagawa natin. Sabay-sabay tayo, magtulungan tayo, at lahat naman po ng ating panalangin ay dinidinig po ng Diyos, wala pong imposible. Kaibigan, yun muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat at manatili po tayong ligtas sa bawat oras. God bless po sa inyong lahat.